Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May iba sa atin na ang pagtulong sa kapwa ang ginagawa para maging daan ng pagpapasalamat sa biyayang ating natatanggap. Hindi naman kasi lahat ay nabigyan ng maginhawang buhay. Kaya sinasamantala natin ang kakayahan na meron tayo para makagawa ng kabutihan. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng ating kabarangay na si Elaine. Isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa kapwa niya. Dahil lumaki siya sa isang magaan na buhay. Kasama ang kanyang mapagmahal na magulang. Yun ang naisip niyang paraan para makapagpasalamat sa Poong May Kapal. Naniniwala kasi siya na ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng masaya at magaan na buhay ay para makatulong siya sa ibang tao na mas nangangailangan. Ang hindi niya alam, ang kabutihan na ginagawa niya ay magiging daan pala para mapahamak siya. Yon ang magiging daan para masubok ang kanyang pananampalataya sa Poong May Kapal. Gusto mo na bang makilala si Elaine at malaman kung paano siya napahamak ng dahil sa kabutihan na kanyang ginagawa? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na matulungin sa kapwa? Yung tipo na mas pipiliin ang tumulong sa iba kesa sa bigyan ng atensyon ng sariling luho. O mas pipiliin mong magbulag-bulagan sa totoong kalagayan ng naghihirap na mga tao. Si Elaine kaya, anong dahilan niya para magkaroon siya ng mabuting hangarin para sa iba? Nagsisi kaya siya na mas inuna niya ang ibang tao kesa sa sarili niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elaine. 35 years old at nagtatrabaho bilang virtual assistant at nakatira dito sa Quezon City. Libangan ko na talaga ang makinig sa inyong radio program dahil naka-work from home naman ang setup ko sa trabaho. Araw-araw talaga akong nakikinig sa inyo at matagal ko ring pinag-isipan bago ko nabuo ang desisyon ko na gawin po itong sulat ko sa inyo. Isang masayang pamilya ang nakagisnan ko. Parehong may malaking negosyo ang mga magulang ko at solong anak nila ko. Kaya naman masasabi ko na lumaki ako sa magaan na pamumuhay. Nang makapagtapos ako ng kolehiyo noon ay hindi ko kagad kinailangan na maghanap ng trabaho dahil patuloy pa rin ang allowance na natatanggap ko mula sa parents ko. Hanggang sa maisipan ko na maging volunteer sa mga organisasyon na tumutulong sa mga taong nangangailangan sa buhay, Papa Dudut. Ano pa pang kulang dito sa lamesa? Ay! Yung mga nakapack pala na school supplies dapat nandito na rin. Saan ba nakalagay yun? Ayun! Nakita ko na yung malaking plastic! Dapat nilagay na rin to ng organizer kanina para matuwa yung mga bata pag nakita nila to. Hi miss, tulungan na kita. O sige, kasi baka dumating na rin yung mga bata galing sa bahay ampunan. Ito isa pang plastic, ilagay mo banda dyan sa lamesa yung mga laman. Okay, ako na lang maglalagay dito. Sigurado ako na matutuwa kaagad yung mga bata pag nakita nilang puno ng mga gamit tong lamesa. Oo nga, malapit ng pasukan kaya may excite sila sa mga to.
Ayan, tapos na rin tayo. Ang ganda na lalong tingnan nitong lamesa. Thank you sa pagtulong sa akin ha. You're welcome. Wala na rin naman akong ginagawa sa loob. Matagal ka na rin bang tumutulong sa mga madre kapag may ganitong charity event sa lugar na to? Hindi masyado. Pero yung parents at ate ko, madalas dito kapag may ganitong event. Ah, kaya pala parang hindi ka pamilyar sa akin. I'm Elaine nga pala. Ako naman si Alfred. Alam mo, nakakatuwa naman yung mga parents at ate mo. Pati na rin ikaw kasi buong pamilya talaga kayong pumupunta para tumulong sa mga ganitong charity event. Mahilig kasi talagang tumulong ang parents ko sa mga batang nasa ampunan. Mahilig din sila sa mga bata. Lalo na't wala pa silang apo sa amin ng ate ko. Naalala ko tuloy parents ko. Hinahanapan na rin ako ng apo. Ang totoo, matagal ko na rin gustong tumulong sa parents ko. Lalo na pagdating sa mga ganitong charity event. Naging busy lang ako sa pagmamasteral ko sa college. Pero ngayon na graduate na ako, medyo dadalas na pagsama ko sa kanila sa mga ganitong lakad. Ikaw, madalas ka ba dito? Oo, marami kasi akong libreng oras kaya dito ko talaga binibigay para naman hindi masayang. Kasama mo rin ba ang parents mo? Hindi, pero supportive naman sila sa mga ginagawa ko. Minsan nga nagluluto pa yung mami ko ng mga pagkain na dadaling ko dito eh. Hindi lang siya nakakasama sa akin dito kasi may trabaho sila ni daddy. Nakakatawa rin palang parents mo. Sigurado ako na sa kanila ka nagmana. Yan din ang palagi kong naririnig. Nung dalaga at binata pa raw kasi silang dalawa, madalas din silang pumunta sa mga ganitong charity event. Baka nga magkakilala na rin mga parents natin eh. Alam mo, siguro nga. Kasi nakwento rin sa akin ni na mami na dati pa nila ginagawa to. Kahit nung hindi pa sila mag-asawa ni daddy. Malalaman natin yan kapag nakwento ko na kayo sa parents ko. Ay, pasok na muna tayo sa loob kasi baka may kailangan pa tayong gawin doon. Okay, tara. Papadudod sa pagtulong sa mga batang nakatira sa bahay ampunan ang pinaka-paborito kong ginagawa bilang volunteer. Marami kasi ako mga kwentong naririnig mula sa iba't ibang bata. Mga kwento ng buhay nila na madalas na nagpapaiyak sa akin. At sa isang charity para sa bahay ampunan ko na rin nakilala si Alfred. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, mukhang edukado at mabait na tao. Nalaman ko na nakaugalian na rin ng pamilya nila ang tumulong sa mga bata at pati na rin sa mga pamilyang nasa lanta ng bagyo. Meron siyang sariling sasakyan at ganoon din ang ate niya na pinakilala niya rin sa akin ang araw na yon. Mabait din ang parents niya nang makilala ko sila, Papa Dudut. Sa paraan ng pakikipag-usap nila sa akin ay ramdam ko na galing din sila sa isang maayos at may kayang pamilya. Nakakatuwa lang malaman na may mga kagaya talaga nila na naging hobby na ang pagtulong sa kapwa. Kaya naman madalas ko nang nakikita at nakakasama si Alfred sa mga charity event na pinupuntahan ko, Papa Dudut. Elaine, magkape ka muna. Ayos lang ako, Alfred. Titignan ko muna yung ibang tao sa banda doon kasi baka may kailangan silang gamit. Ano ka ba? Mula nung makarating ka dito sa evacuation center galing dun sa binahang barangay, hindi ka pa nagpapahinga eh. Di ka pa humihinto kakaasikaso sa mga na-rescue nyo. Hindi pa naman kasi ako pagod. Ikaw naman oh. Balak mo bang ubusin lahat ng lakas mo bago ka magpahinga? Kunin mo na tong kape, maupo ka na muna dito. Magpahinga ka naman kahit saglit lang. Sige na nga, akin na nga yung kape. Eto. Salamat. Nagugutom ka ba? May biskuit ako dito, baka gusto mo. Okay na sa akin tong kape. Ay, kawawa naman yung mga taong nandito ngayon. Halos wala na silang bahay na uuwian kapag umalis na yung bagyo sa bansa natin. Ang mahalaga naman doon, ligtas pa rin ang buhay nila at ang pamilya nila. Pero hindi naman lahat na iligtas natin. May isang batang babae na hindi nakaalis sa bahay niya na malapit sa ilog. Napabitiw kasi siya sa kamay ng nanay niya habang bumubuhos yung malakas na ulan kanina. Ang sabi ng kapitan, wala na raw buhay yung bata nung makita nila. Pakiramdam ko tuloy, may kasalanan ako dahil sa pagkamatay niya. Huwag mong sabihin yan kasi wala kang kasalanan. Nagulat na nga lang ako kanina nang malaman ko na sumama ka pala sa mga rescuer na pumunta dun sa barangay na halos lamunin na ng baha.
Ang sabi pa na nakausap kong rescuer, muntik ka na rin daw matangay ng malakas na agos ng baha dahil sa pagligtas mo dun sa isang batang lalaki. Nakita ko kasi siya na mag-isa lang habang nakakapit sa may mataas na gate kaya pinilit ko kagad na makalapit sa kanya. Mabuti na lang at pareho kaming hindi tinangay ng malakas na agos ng tubig. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Lalo ka na kasi alam niya na may mabuti kang puso. Handa mong ilagay sa panganib ang buhay mo para lang makapagligtas ka ng buhay ng ibang tao. Sa totoo lang, Aline, minsan nagtataka na ako sa'yo eh. Yung dedication mo na makatulong sa iba, to the highest level eh. Masarap naman kasi talagang tumulong, di ba? Hindi naman kasi lahat kagaya natin na nakakaranas ng maginhawang buhay. Naiintindihan ko yun, pero minsan kasi parang ang lalim na ng dahilan mo kung bakit ginagawa mo lahat ng to. Alam mo, ang galing mo ring bumasa ng tao, no? Pero tama ka. Siguro nga may ibang dahilan talaga ako kung bakit ko ginagawa to. Hindi ko lang maamin sa sarili ko ang tungkol sa bagay na yon. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, Alfred, ampon lang ako ng parents ko. Ha? Talaga? Oo, pero kahit kailan hindi ako nagkaroon ng hinanakit tungkol sa bagay na yon. Palagi pa nga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng adoptive parents na kagaya nila mommy at daddy. Kung hindi dahil sa kanila, baka matagal na akong wala sa mundo na to. At parte ng pasasalamat ko itong ginagawa kong pagtulong ngayon sa ibang tao. Papa Dudut, adopted child talaga ako ng mga magulang ko. Nasa high school ako nang ipagtapat nila ang bagay na yon sa akin. Ang sabi nila ay baby pa lamang daw ako nang may nakakita raw sa akin sa basurahan at dinala ko sa isang social welfare. Isang buwan na ako noon sa social welfare nang pumunta ang mga magulang ko doon para mag-inquire tungkol sa pag-aampon ng bata. At nang malaman nila ang tungkol sa akin ay ginawa nila ang lahat para maging qualified bilang adoptive parents ko. Naging qualified naman sila at mabilis na naproseso ang pag-aampon sa akin. Wala kasing kakayahang magkaanak si daddy, kaya nag-decide na lamang silang mag-ampon. At pakiramdam daw nila pareho na ako raw talaga ang binigay ng Diyos para maging anak nila. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng hinanakit sa mga kinilala kong magulang, Papa Dudut. Wala kasi akong ibang naramdaman mula sa kanila kung hindi ang purong pagmamahal lamang. Kaya sa kabila ng ginawa sa akin ng tunay na mga magulang ko na pagtatapon sa may basurahan ay malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay at makasama ang mga adoptive parents ko. At mas lalo ko pa silang minahal mula nang malaman ko ang tungkol sa pagiging ampun ko, Papa Dudut. Papa Dudut, siguro nga ay hindi ako sinuwerte dahil nagkaroon ako ng tunay na nanay na wala namang pagmamahal para sa akin nang iwan niya ako sa basurahan. Pero maswerte pa rin ako kasi napunta ako sa adoptive parents ko na buong puso akong minahal na parang tunay nilang anak. At yon ang nagtulak sa akin para maging matulungin sa ibang tao. Gusto ko na ibalik ang lahat ng biyayang ibinibigay sa akin ng Diyos noon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil alam ko na hindi lahat ay maswerteng nabigyan ng magana buhay ng kagaya ng sa akin. Papa Dudut, habang tumatagal ay mas nagiging malapit din kami ni Alfred sa isa't isa. Madalas kasi talaga kaming nagkakasama at masaya ako kapag kasama ko siya. Kaya nga naikwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa pagiging adopted child ko at ang dahilan kung bakit passion ko na ang tumulong sa mga taong nangangailangan. At mula nga noon ay mas lalo pa kaming naging close ni Alfred, Papa Dudut. Alfred, pakisabi sa mami mo salamat sa masarap na dinner. Makakarating sa kanya. Sobrang dami kong nakain, grabe. Sobrang sarap niya kasing magluto eh. Sinarapan niya talaga para marami kang makain. Ang payat mo raw kasi. Ewan ko ba dito sa katawan ko? Malakas naman akong kumain pero never talaga akong tumaba. Mabilis siguro metabolism mo kaya mabilis matunaw kinakain mo kaya ka payat. Siguro nga tama ka. Bababa na pala ako ng kotse mo.
Gusto mo bang magkape muna sa bahay bago ka umuwi? Hindi na. Baka kasi tulog na rin ang parents mo tapos baka makistorbo pa ako. Okay, sige. Salamat uli sa dinner at paghatid sa akin ha. Ingat ka pa uwi, Alfred. Alain! O bakit? Akala ko hindi ka napapasok sa loob ng bahay para magkape. Oo nga, pero may nakalimutan na pala akong ibigay. Ano yon? Eto. Flowers tsaka chocolate. Thank you. Pero para saan to? Wala lang. Gusto lang kitang bigyan. Okay. Thank you uli. Sige ha, pasok na ako sa loob. Ingat ka sa pagta-drive mo, Alfred. Alain, sandali lang ulit. Ano na naman, Alfred? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Sabihin mo na yan kasi parang maiihi ka na dyan sa kaba mo eh. Ano ba to? Bakit ba ako natotorpe? Ang totoo, Alain, ano kasi, Gusto mong manligaw sa akin? Oo! Ang ibig ko sabihin, teka, paano mo nalaman yung gusto kong sabihin? Sobrang obvious mo na kasi. Sobrang torpe mo nga lang. Sorry hindi ko kasi talaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi naman talaga ako torpe. Talaga? Oo, sa'yo lang ako na torpe ng ganito. Pero ayun nga, okay lang naman kung manligaw ako sa'yo, di ba? Oo naman, syempre. Talaga? Ayos! Uy, baka ayos ka naman dyan. Parang sinagot na kita. Sorry, natuwa lang ako kasi pumayag ka naman ligaw ako sa'yo. Bakit naman ako di papayag? Wala naman akong boyfriend. Basta galingan mo sa panliligaw ha. Gusto ko na hindi lang ako inililigawan mo kundi pati na rin parents ko. Oo naman! Gagawin ko lahat para makuha ang tiwala ng parents mo at ng pagmamahal mo. Promise yan! Sus, gawin mo, wag puro salita. O sige, pasok na ako sa bahay namin kasi gusto ko na rin magpahinga. Salamat uli sa paghatid sa akin. Bye, Alfred! Papadudot ramdam ko na rin naman noon na may gusto sa akin si Alfred. Yung mga simpleng gesture na ipinapakita niya kapag magkasama kami, pagsama niya sa akin sa iba't ibang charity event at yung madalas na pagtatawagan naming dalawa. Palagi niyang sinisigurado na nakauwi na ako ng ligtas sa bahay namin at makakatulog ako ng maayos pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ang totoo ay gusto ko na rin siya noon at hinihintay ko na lang siya na magtapat ng espesyal na nararamdaman niya sa akin. Ayoko naman kasi na mauna akong magparamdam sa kanya o kaya ay magsabi ng feelings ko. Kaya naman kinilig talaga ako nang sabihin niya na gusto niya akong ligawan. At kahit sinusubukan kong pigilan ang kilig na yon ay naramdaman ko na nahalata niya rin ako. Hindi rin nagtagal ay sinagot ko na nga siya at naging boyfriend. Nang malaman ng parents niya na may relasyon na kami ay natuwa sila at sinabi nilang bagay daw talaga kami ni Alfred sa isa't isa, papadudot. Ay, nakauwi rin. Grabe, nakakapagod mag-grocery. Grabe din kasi yung traffic kaya napatagal yung biyahe natin pa uwi. Akala ko nga makakauwi kagad tayo pero inabot pa tayo ng 1 oras na dapat 30 minutes lang na biyahe. Ilalabas ko na pala itong mga pinamili nating school supplies para maihiwalay ko dito sa ginrocery natin. O sige, ako naman na mag-aayos sa mga pinamili nating pagkain na i-repack natin mamaya. Nakakatuwa naman, ang dami nitong mga binili nating school supplies. Sigurado na marami na namang mga bata ang matutuwa dito. Pero sigurado rin ako na ikaw ang pinakamatutuwa sa lahat pag nakita mo na yung ngiti ng mga batang pupuntahan natin. Naku, sure ako na magliliwanag yung bahay ampunan. Tama ka dyan, babe. Alam mo naman na yung mga ngiti nila ang palaging nagpapasaya sa akin. Oo, alam ko. Kaya nga minsan nagsiselos na rin ako kasi parang mas mahal mo na sila kaysa sa akin na boyfriend mo. Uy, grabe siya oh. Hindi mo naman sila kailangan na pagselosan kasi alam mo naman kung bakit ko to ginagawa, di ba? Joke lang naman yung sinabi ko. Babe, hindi naman ako nakaramdam ng selos mula na maging girlfriend kita.
Natutuwa nga ako kasi nagkaroon ako ng girlfriend na may mabuting puso. Mabuting puso talaga. Yun naman kasi talagang tawag sa mga kagaya mo. Na walang ibang ginawa kundi puro kabutihan, di ba? Kaya nga mahal na mahal kita dahil sa ugali mo na yan. At syempre, mahal na mahal din kita, babe. Thank you sa pagiging supportive mo sa mga ginagawa ko, ha? Kahit alam ko na busy ka sa trabaho, sinasamahan mo pa rin ako sa mga charity event na pinupuntahan ko. Gusto ko rin naman kasi talaga na samahan ka. Tsaka tama kasi sinabi mo dati na masarap talaga yung pakiramdam na tumutulong tayo sa ibang tao. Oo nga pala babe, nandito na raw pala sa Manila yung tito ko na madalas ko kinukwento sa'yo. Sinong tito? Si Tito Hector, yung pinsan ni Daddy. Ah, oo. Naaalala ko na nga siya kasi nakwento din siya sa akin last time ng mami mo. Ang sabi nga ni tita, sigurado raw siya na magkakasundo kami ni Tito Hector. Tama si Mami, magkakasundo nga kayo. Marami rin kasing charity na natutulungan si Tito Hector. May office na nga siya sa Ilocos At yung office na yun, para lang sa mga tao na gustong lumapit at humingi ng tulong sa kanya. Tapos meron din dito sa Manila. Politiko ba siya? Hindi. Sabi ko naman sa'yo, walang politiko sa pamilya namin. Ang alam ko, marami na rin lumapit kay Tito Hector para kumbinsin siya na tumakbo. Pero wala talaga siyang interes pagdating dun Nakakatuwa naman kasi para rin pala siyang parents mo na hobby na ang pagtulong sa ibang tao. Parang ikaw din, babe. Walang ibang gustong gawin kundi puro kabutihan sa ibang tao. Kaya sigurado talaga ako na kapag nakilala mo siya, magkakasundo kayong dalawa. Papadudot mabuti na lang at nakilala ko si Alfred at siyang naging boyfriend ko. Dahil naiintindihan niya halos lahat ng ginagawa ko, lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa totoo lang kasi hindi ako mahilig makipag-date, mamasyal o kumain sa sosyal na mga restaurant at kung ano-anong surprises. Sinabi ko pa nga kay Alfred noon na huwag niya akong masyadong bibigyan ng mga regalo. Siya pa naman yung tipo na mahilig sa mga sorpresa at magbigay ng iba't ibang bagay bilang regalo. Ang sabi ko ay kung bibigyan niya ako ng regalo ay pwede sanang mapapakinabangan ng ibang tao. Sako ng bigas, mga dilata, cup noodles, school supplies at kung ano-ano pa. Nung una akala niya ay joke lang ang sinasabi ko na yon pero nang malaman niyang seryoso ako, madalas niya akong dinadalhan ng mga grocery na pwede naming i-repack at ipamigay sa ibang tao. Papadudot ang pagpunta sa mga charity event ang madalas naming naging bonding ng boyfriend kong si Alfred. Nakakatuwa kasi at nakikita ko na nag-i-enjoy din talaga siya sa mga ginagawa namin. Hindi siya yung napipilitan lamang na samahan ako. Lalo na at may mga natutulungan na rin sila ng pamilya niya na charity noon pa man. Kaya nga kapag nag-dinner ako sa bahay nila kasama ang pamilya niya ay wala kaming ibang pinagkukwentuhan kung hindi ang mga taong natutulungan namin. Sinabi ng kapatid at parents niya na maswerte raw si Alfred na nagkaroon ng girlfriend na kagaya ko na may mabuting puso. Na walang ibang iniisip kung hindi ang kabutihan para sa ibang tao. Sinabi ko naman na swerte rin ako kasi natagpuan ko si Alfred. Kasi siya yung tipo ng tao na kagaya ko na hindi makasarili at handa ring tumulong sa iba. Naiintindihan niya ang dahilan kung bakit ganito ang ugali ko. Naiintindihan niya kahit na madalas na wala akong oras para sa relasyon namin. Naiintindihan niya lahat dahil mahal niya ako pati na rin ang ginagawa naming kabutihan para sa ibang tao, papadudot. Babe, ang bongga talaga mag-celebrate ng birthday nung lolo mo, no? Medyo. Dito na lang kasi sa mga ganito nakikita yung mga kamag-anak ko. Parang naging family reunion na rin pala yung birthday celebration niya. Ganun na nga babe. Yung ibang kamag-anak namin umuwi pa galing abroad o kaya lumuwas pa galing sa malayong probinsya. Karamihan nga sa mga kamag-anak mo ang sosyal magsalita saka ang gaganda ng bag na dala. Halatang may kaya rin talaga sila sa buhay kagaya nyo. Madiskarte lang din talaga sila kagaya ng parents ko. Yung iba sa kanila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi hamak na mas maganda yung buhay kaysa sa amin. Hindi naman kasi talaga nakukuha yung tagumpay sa kurso na tinapos mo o sa ganda ng school na pinanggalingan mo. Nasa diskarte pa rin yun ng isang tao. Mismo! Pero babe,
Hindi ko talaga in-expect na ganito kalaki ang birthday celebration na to. Hindi ka nga pala nakapunta last year, no? Oo nga eh. Kasi may nakaset na akong lakad nung date na yun. Kaya nagulat talaga ako sa laki ng birthday celebration na to. Kung alam ko lang, mas ginandahan ko sana yung suot ko na dress ngayon. Babe, kahit naman anong suot mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa araw na to. Sus, binola pa ako nito. Ay, totoo yun. Alam mo naman na hindi ako bolero. Ay, kukuha lang pala ako ng inumin, babe. May gusto ka bang ipakuha na pagkain sa akin? Buko salad na lang, babe. Okay, sige. Balik din ka agad ako. Grabe, ang dami talagang tao sa party na to. Teka, nasan pala yung panyo ko? Ay, nahulog siguro sa may ilalim ng lamesa. Tingnan ko nga. Eto, sabi na nandito eh. Mabuti na lang hindi masyadong nadumihan. Ay, makatayo na nga. Ay, hala! Ano ba yan? Sorry po! Muntik nang matapon tong baso ng juice na hawak ko. Naku, pasensya na po. Hindi ko kagad kayo napansin kasi sinilip ko po yung ilalim ng lamesa. Ayos lang, Iha. Hindi naman natapon ng juice na laman na itong baso. Ano bang ginagawa mo sa ilalim ng lamesa? Nalaglag po kasi dun yung panyo ko. Kinuha ko lang po. Ah, ganun ba? Teka, parang pamilyar ka. Babe, eto na yung buko salad mo. Alfred? Uy, Tito Hector! Kayo po pala yan. Kailan pa po kayo nakaluwas dito sa Manila? Kagabi lang. Kasi pinilit ko talaga makarating dito sa birthday ng lolo mo. At baka magtampo pa siya sa akin kung hindi ako luluwas. Nako, paniguradong yun po talaga ang mangyayari. Alam niyo naman po matampuhin yun si Lolo. Ay, Tito, si Aline nga po pala. Girlfriend ko. Aline, siya si Tito Hector. Yung madalas kong kinukwento sa'yo. Nice to meet you po, Tito. Nice to meet you din. Ngayon alam ko na kung bakit pamilyar ang mukha mo. Dahil matagal na kitang nakikita sa Facebook nitong pamangking kong si Alfred. At tama ako, mas maganda ka nga sa personal. Magaling talagang pumili itong pamangking ko. Siyempre naman, Tito. Kanino pa ba ako magmamana? Eh di sa inyo lang ni Daddy. Papadudot halos 2 taon na ang relasyon namin ni Alfred nang makilala ko ng personal si Tito Hector. Matagal na rin siyang nababanggit sa akin ni Alfred at ng mga magulang niya. Pinsang buo ito ng daddy ni Alfred na nakatira sa Ilocos pero may bahay din sa Maynila. Pero dahil sa bagong business na pinatayo nito na malapit lang kina Alfred ay hindi na ito muli pang bumalik sa Ilocos. Ang alam ko ay marami ring mga charity ang natutulungan ni Tito Alfred. Kumuha pa nga ito ng pwesto para gawing opisina kung saan ay ginaganap ang mga charity event na tinutulungan nito. Kaya naman natuwa talaga ako nang makilala ko siya. Bihira lang kasi yung mga kagaya nilang matulungin sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Hindi sila politiko at hindi rin mga artista. Alam ko na kagaya ko ay bukal sa loob ng pamilya ni Alfred ang pagtulong na ginagawa nila. Napatunayan ko yon nang magkasama kami sa isang charity event ni Tito Hector, Papadudut. Babe, hindi na kita masasamahan sa loob ng opisina ni Tito ha. May meeting pa kasi ako na kailangan puntahan ngayon. Ayos lang, babe. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Kinakabahan na nga ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi niya nagustuhan yung proposal na in-email ko sa kanya para dun sa charity event na bala kong gawin sa susunod na buwan. Babe, sigurado ko na magugustuhan niya yon. Paano mo naman nasabi? Binabasa mo sa akin yung proposal na yun nung isang araw, di ba? Napakaayos ng pagkakagawa mo sa letter na yon. Malinaw yung layunin doon na gusto mo makatulong sa mga batang walang permanenteng tahanan at nakatira lang sa may gilid ng kalsada. Sigurado ako, tutulungan ka niya sa charity event na gusto mong gawin para sa mga bata na yun. Sa bagay, nung nakausap ko siya, napatunayan ko na totoo yung mga sinabi mo tungkol sa kanya, na matulungin din talaga siya sa ibang tao. Ang dami niya ngang foundation na binanggit na natulungan niya. Lahat halos ng foundation na yon, narinig ko na mula sa mga kasama kong volunteer. Sabi ko naman kasi sa'yo, magkakasundo talaga kayong dalawa. Kasi palagi niya ring inuunang ibang tao kesa sa sarili niya. Lahi talaga kayo ng mababait at matutulungin, no? Kaya nakakatuwa ang pamilya niyo eh. Mas nakakatuwa ka pa rin. Kasi kahit mag-isa ka lang,
todo effort ka na asikasuhin ng mga ganitong bagay para matuloy yung pagtulong mo sa mga tao. Ay, babe, kailangan ko na rin palang umalis kasi baka matraffic pa ako. Okay, sige. Papasok na rin ako sa opisina ni Tito Hector. Bye, babe. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Ay, makakatok na nga dito sa pinto ng opisina ni Tito Hector. Pasok! Good afternoon po, Tito Hector. Oh, ikaw pala yan, Alain. Upo ka na dito. May tinatapos lang akong pirmahan. Sige po. Ayan, last document na to na kailangan kong pirmahan. Oh, okay na ang mga to. Nasaan pala si Alfred? Hinatid niya lang po ako pero hindi na siya pumasok kasi may kailangan pa raw po siyang puntahan. Ah, ganun ba? Tungkol ba sa in-email mo sa aking proposal kung bakit ka nandito? Opo, kukunin ko po sana kayo bilang isa sa mga sponsor ng charity event na gusto kong gawin sa susunod na buwan. Ang totoo, maganda yung proposal na in-email mo kaya maaasahan mo ang tulong ko. Talaga po? Pumapayag na kayo na maging sponsor ng charity event? Oo naman. Alam mo naman na malakas kayo sa akin ni Alfred. Basta kung ano pa man na maitutulong ko, magsabi ka lang sa akin. Salamat po, Tito Hector. Wala yun. Maiba ko, Alain. Kailan niyo pala balak magpakasal ni Alfred? Wala pa po sa plano namin yun kasi may kanya-kanya pa po kaming priorities. Sa bagay, ganun talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Palaging ginagawang huling priority ang pag-aasawa. At teka, tatayo ko at lalapit ako dyan. May tatanong lang ako. Alain, siguro naman sa ilang taon na magkarelasyon kayo, nasubukan niyo na rin gumawa ng baby? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo na yon, Alain. Para namang inosente ka pa pagdating sa bagay na yon. Sigurado ako na madalas kayong maglambingan ni Alfred. Ano? Magaling ding bang mangromansa sa kama ang pamangking ko? Mabuti pa po umalis na ako kasi may ibang lakad pa rin po ako ngayon. Sandali lang, nag-uusap pa tayo eh. Aray, Tito Hector, nasasaktan po ako! Mas masasaktan ka sa akin kapag inarti ka pa dyan. Saka nakikita mo itong baril na hawak ko. Isang pagpupumiglas mo pa, pasasabugin ko yung bungo mo. Kaya sumunod ka na lang sa lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Papa Dudut, ilang beses na rin kaming nagkasama ni Tito Hector sa mga charity event kaya unti-unti na rin niyang nakuha ang tiwala ko. Lalo na magkwento siya sa akin ng tungkol sa buhay niya. Biyudo na pala siya at hindi nabigyan ng kahit na isang anak bago mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit. Yun ang dahilan kung bakit gusto niya rin talaga na tumulong sa ibang tao lalo na sa mga bata. Ayaw niya raw kasi na mag-isa siya sa bahay niya dahil mas nararamdaman niya ang lungkot. At pangarap din talaga nilang mag-asawa noon na magkaroon ng kahit na isang anak na hindi na naibigay pa sa kanila. Kaya nang mawala ito ay itinoon na lamang niya sa pagtulong sa ibang tao ang oras niya. Pero hindi ako makapaniwala na sa kabila ng madrama niyang kwento ay nagtatago ang isang mukha ng demonyo. Papa Dudut. Nang simulan niya akong molestahin ay pinilit ko talagang manlaban para ipagtanggol ang sarili ko. Kaya lang ay masyado siyang malakas at natakot na rin talaga ako nang maglabas siya ng baril. At yun ang unang pagkakataon na makakita ako ng baril sa malapitan. Tapos ay nakatutok pa sa mismong sentido ko. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan si Tito Hector na maisakatuparan ang kahalayan niya sa katawan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos akong halayin ni Tito Hector ay gusto kong magsumbong noon pero hindi ko magawa dahil natakot ako. Natakot ako hindi lang para sa buhay ko kung hindi para sa buhay ng mga magulang ko. Sinabi niya na may hawak daw siyang sindikato na pwedeng pumatay sa mga magulang ko pati na rin sa pamilya ni Alfred. Ayoko sanang maniwala sa mga sinasabi niya pero ayoko ring malagay sa panganib ang buhay ng mga taong importante sa akin. Kaya naman kinimkim ko na lamang sa sarili ko ang kahayupan na ginawa niya sa akin.
At nagulat na lamang ako nang pagkalipas ng 2 linggo ay nalaman ko na namatay na si Tito Hector dahil sa stroke. Papa Dudut, hindi ko po alam kung yun na nga ba ang tinatawag nilang karma o kaparusahan para sa ginawang kahayupan sa akin ni Tito Hector. Dahil parang naging napakaikli ng buhay para sa kanya. Pero para sa akin ay kulang pa yon dahil gusto ko pa sana siyang magdusa. Gusto kong makita na naghihirap siya at pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin. Bagay na kahit kailan ay alam kong hindi na mangyayari pa. Babe, sorry kung hindi kita makasamahan niya sa check-up mo ha. Hindi pa kasi ako makalis dito sa Laguna. Ayos lang yun, kaya ko namang mag-isa to. Nag-aalala nga ako kasi wala ka man lang kasama dyan. Ano ka ba? Hindi naman seryoso tong follow-up check-up na gagawin ko. Medyo alarming na hindi magkaroon ng dalaw sa loob ng 2 buwan ng isang babae. Pero may nakaka-experience nun. Kaya pinatingin ko na rin para sigurado. Sigurado ka ba na hindi seryoso yan? Yung wala kang dalaw kahit hindi ka naman buntis? Oo naman. Naisip ko lang na baka may kailangan akong inumin na gamot kaya nagpa-check up ako nung nakaraan. Pero eto nga, pinabalik ako para sa follow-up check-up naman. Pero bakit kasi kailangan pa ng follow-up check-up? Bakit ba parang ikaw pa yung mas kinakabahan sa ating dalawa? Ako yung pasyente. Wala lang. Napansin ko rin kasi na nagiging sakitin ka nitong mga nakarang araw. Kaya hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Babe, wag mo akong masyadong isipin. Baka hindi ka pa makapag-concentrate yan sa conference nyo sa trabaho nang dahil lang sa akin. Basta kung ano man sasabihin sa'yo ng doktor mamaya, update mo ako ha. Siyempre, yun ang gagawin ko. O sige na babe, lumabas na yung isang pasyente, kailangan ko nang pumasok sa klinik ng doktor. Okay, sige babe. I love you. I love you too. Bye! Hi, doktora. Ako po yung next patient. Elaine po ang pangalan ko. Pasok ka at maupo ka dito, Elaine. Sige po. Nabasa ko tong test result ng lab test na ginawa sa'yo. At may ilang tanong lang ako sa'yo, no? Ano po yan, doktora? Elaine, are you sexually active? Hindi naman po masyado. Bakit po? May nakita po ba kayo na hindi maganda sa result ng mga test na ginawa sa akin? Bago ko sagutin ang tanong na yan, gusto kong malaman kung may kasama ka bang pumunta dito sa ospital? Wala po. Hindi ko naman po kailangan ng kasama. Doktora, sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Ano po bang sakit ko? Ay, huwag ka sanang mabibigla at tatagan mo ang loob mo, ha? Kasi, based dito sa result ng lab test na ginawa sa'yo, HIV positive ka, Elaine. Hindi totoo yan. Nagkakamali lang kayo. Wala akong ganyang sakit, hindi ako HIV positive. Mali yung nasa result na hawak niyong papel, doktora. Oh, Elaine, calm down. HIV pa lang naman ito at hindi pa naman ito AIDS. May mga gamot nang makakatulong para dyan. Plus, may mga organization din at mga institution na handang tumulong sa mga katulad mo na infected ng virus na to. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Pero sa ngayon talaga kailangan mong tatagan ang loob mo. Hindi po, hindi totoo yan. Mali talaga yan, doktora, kasi imposible na magkaroon ako ng ganyang sakit. Imposible kasi ayoko! Hindi pwede! Doktora, ayoko pang mamatay! Ayoko pang mamatay! Ayoko pa! Papadudot ni isang beses ay hindi ako pumunta sa burol lalo na sa libing ni Tito Hector. Nagdahilan na lamang ako noon kay Alfred na masama ang pakiramdam ko. Ang kwento niya ay marami raw ang nakiramay at nalungkot sa pagkawala ng tito niya. Marami raw kasi itong natulungan. At habang naririnig ko ang kwento niya ay nagpipigil ako ng mga luha ko. Dahil hindi ko masabi sa kanya ang kahayupan na ginawa ng tito niya sa akin.
Papadudot isang buwan ang lumipas nang mailibing si Tito Hector ay nagsimula akong maging sakitin. Pabalik-balik na ubo at paninikip ng dibdib ang nararamdaman ko. At nagkaroon din ako ng kakaibang mga rashes kaya nag-decide na ako magpa-check up. Pero ibang dahilan ang ibinigay ko kay Alfred kung bakit ako magpapa-check up noon. Sa unang araw ay niresetahan ako ng gamot para sa ubo. Pero kinuhanan pa ako ng dugo at pinabalik pagkalipas ng 2 araw. Ibang doktor na ang kumausap sa akin noon at nang makita ko pa lang ang mga nakadisplay sa opisina niya ng mga poster at brochure ay tungkol ito sa HIV. Nanginig na kaagad ang mga tuhod ko sa kaba. Parang gusto ko nang maiyak kaagad kahit na hindi ko pa man naririnig ang sasabihin ng doktor. At nang malaman ko na tama ang hinala ko ay tuluyan ng sumabog ang mga luha ko. At dumoble pa ang pag-iyak ko noon nang maging pareho lang ang resulta na nakuha ko mula sa isa pang ospital na pinagdalhan ng dugo para ipalaboratory test ulit ako, Papa Dudut. Hi babe! Alfred? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Ayaw mo kasi na mag-date tayo kaya pinuntahan na lang kita dito. Pero sinabi ko naman kanina sa text na masama ang pakiramdam ko, di ba? Oo nga, pero gusto pa rin kitang puntahan kasi gusto kitang makita. Hindi ka na dapat nag-aksaya pa ng oras na pumunta dito. Hindi pag-aaksaya ng oras na makasama ka, babe. Hindi mo ba ako papapasukin? May dala akong sisig dito na alam kong paborito mo. Lika, pasok ka na. Akin na yung hawak mo na pagkain. Ilalagay ko na sa plato para makain na natin. Ito. Nga pala, babe. Ano palang result ng check-up mo? Hindi mo na kasi ako in-update tungkol dun eh. Hindi naman seryoso kaya hindi ko na sinabi pa sa'yo. Pero anong sabi ng doktor? Kagaya nga ng ine-expect ko, normal lang daw na madelay ng ilang buwan ng menstruation period kahit hindi ako buntis. Niresetahan niya lang ako ng gamot para raw masunod uli yung… Ay! Alfred! Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin! Doon ka nga! Uy! Babe, sorry. Na-miss lang kasi kita kaya niyakap kita mula sa likuran mo. Nagulat ba kita? Oo, medyo. Pasensya na. Sige na, maupo ka na dyan. Maghahain na ako para makakain na tayo. Babe! Alfred, please! Huwag mo akong hawakan. At kung pwede, lumayo ka muna sa akin ng konti. Alain, may problema ba tayo? Oh, wala! Ano naman magiging problema natin? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang kasi iniiwasan mo ko. Bakit ko naman gagawin yun? Again, hindi ko alam. Pero yun ang nararamdaman at nakikita ko. Alain, 2 buwan nang walang nangyayari sa atin. Wala namang issue sa akin yun, pero napansin ko na ayaw mo na rin magpahalik sa akin. Tapos ngayon, parang diring-diri ka sa tuwing magdidikit ang mga balat nating dalawa. Hindi naman kasi sa ganun. Mali ka sa iniisip mo, Alfred. Ano pala yung tama? Alain, ano ba talagang problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Iintindihin ko naman kahit ano pa yan eh. Basta wag mo lang akong iwasan. Kasi nahihirapan na rin ako. Di ko alam kung ano bang dapat kong isipin eh. Ano ba nangyayari sa ating dalawa? May HIV ako. Ha? Anong sabi mo? HIV positive ako, Alfred. Yun ang dahilan kung bakit ayokong lumapit ka sa akin. Dahil natatakot ako na baka mahawahan ka ng sakit ko na to. Bago mamatay ang Tito Hector mo, pinagsamantalahan niya ako. Tinakot niya ako na papatayin niya ako. Ang parents ko pati na rin kayo. Kaya hindi na ako nakapagsumbong sa mga pulis. Alfred! Kay Tito Hector! Sa kanya ko nakuha tong sakit na to! Alain, sorry. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry kung nagawan ka na masama ni Tito Hector. Wala ka namang kasalanan, Alfred! Pero sa totoo lang, natatakot na ako! Kasi ayoko pag mamatay! Natatakot akong mamatay dahil sa sakit na to! Hindi ka mamamatay, Alain. Pangako.
Sasamahan kita sa lahat ng oras. Hindi kita iiwan. At tutuparin pa rin natin ang mga pangarap natin. Mahal na mahal kita. Papadudot mula nang malaman ko ang tungkol sa sakit ko ay parang nawala na ako ng ganang mabuhay. Pakiramdam ko rin noon ay may taning na ang buhay ko kahit sinabi ng doktor na nasa stage 1 pa lamang ako ng HIV. Alam naman kasi natin na wala pang kahit na anong lunas ang sakit na ito. At kahit kailan ay hindi ko ito mawawala pa sa katawan ko. Kahit kailan ay hindi na ako gagaling pa mula sa sakit na ito. Papadudot, napakarami kong naging katanungan ng mga panahon na yon. Alam kong mali pero pati na ang plano ng Diyos sa buhay ko ay sinimulan ko ng questionin. Sa ilang taon ng buhay ko ay wala akong ibang ginustong gawin kung hindi ang puro kabutihan sa kapwa. Gusto ko lang makatulong at makapagbigay sa mga nangangailangan. Pero bakit ganito pa ang kailangan na isukli sa akin sa kabila ng mga kabutihang nagawa ko? Bakit sa halip na pagpalain ako ay kaparusahan pa ang natanggap ko mula sa poong may kapal? Akala ko, Papadudot, kapag nalaman ni Alfred ang tungkol sa sakit ko ay tuluyan na akong mawawala ng dahilan para mabuhay. Dahil pandidirihan at iiwanan na niya ako. Pero hindi yun nangyari dahil nanatili siya sa tabi ko. Kahit sinabi ko sa kanya na gusto ko nang tapusin ang lahat sa amin dahil wala nang patutunguhan ang relasyon namin ay hindi siya pumayag na mangyari yon. Paulit-ulit din siyang humingi ng kapatawaran dahil sa pangmumolestya na ginawa sa akin ng sariling tito niya. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa sakit na nakuha ko mula kay Tito Hector. Pero sinabi ko sa kanya na wala siyang kahit na anong kasalanan. Papadudot, nagpatuloy nga ang relasyon namin ni Alfred at palagi niya akong sinasamahan sa lahat ng check-up ko at pagkuha ng mga gamot na kailangan ko. Pinag-aralan din namin mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa sakit ko. Lalo na nang magpakasal kaming dalawa. Oo, Papadudot. Nagpakasal kami ni Alfred at nagkaroon din ng isang anak na babae. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sa awa na rin ng Diyos ay hindi ko sila nahawahan ng sakit ko. Dahil sinusunod ko ang lahat ng bilin sa akin ng doktor pagdating sa pakikipagtalik at pagbubuntis. Nang mga anak ako ay nagpasisaryan talaga ako dahil malaki ang chance na hindi siya mahawa sa akin. At dininig ng Diyos ang panalangin ko nang maging ligtas ang anak namin at hindi mahawahan ng sakit ko. Napakalaki ng naging tulong ng siyensya sa buhay namin ng pamilya ko, Papadudot. Para ako nagkaroon ng normal na buhay lalo na at alam ng pamilya ni Alfred at mga magulang ko ang tungkol sa sakit ko. Tinanggap nila akong lahat at hindi pinandirihan. Mas lalo nila akong minahal sa kabila ng sakit na meron ako. Kaya naman masasabi ko rin na naging malaki ang tulong ng Diyos para sa buhay ko na ito. Sa ngayon, Papadudot, ay naiintindihan ko na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Hindi naman talaga ako pinarusahan ng Diyos. Nangyari ang lahat ng ito sa buhay ko para mas tumibay ang pananalig ko sa Kanya at para maging tulay pa ako na makatulong sa ibang tao. Dahil ngayon ay isa na rin po akong advocate para sa mga taong HIV positive at may sakit ni AIDS. Pinapakita ko sa kanila na ang pagkakaroon ng ganitong sakit ay hindi dahilan para panghinaan kami ng loob na magpatuloy na mabuhay. Na pwede pa kaming magkaroon ng normal na buhay at palaging may nagmamahal sa amin sa kabila ng karamdaman na meron kami. At kahit kailan ay hindi kami dapat na mawawala ng pananalig sa poong may kapal. Maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko at dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alain. Maraming salamat, Alain, sa pagbibigay mo ng tiwala at pagbabahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming radio program na Barangay Love Stories. Naniniwala ako na lahat ng taong gumagawa ng kabutihan ay palaging pinagpapala ng poong may kapal. Pero hindi ang mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay ay hindi kaparusahan ng ibig sabihin. Kagaya ng sinabi mo ay maraming pwedeng maging dahilan ng nangyayari sa buhay natin. Madalas na hindi natin yon naiintindihan dahil sa malalim
na kahulugan na nais nitong iparating sa atin. Pero mabuti at naging bukas ang isipan mo at nagawa mong maintindihan ang mensahe na nais iparating sa iyo ng Puong May Kapal. Sa huli, hindi ka pa rin nawala ng pananampalataya sa kanya at naging daan ka pa para magbigay ng inspirasyon sa mga kagaya mo na may sakit at maiparating sa kanila na marami pa rin ang pwedeng magmahal sa kanila. Alam ko na ikaw ang naging daan para muling manumbalik ang kanilang pananampalataya sa Puong May Kapal. Kaya sana ay patuloy ka na maging matatag at magbigay ng inspirasyon sa maraming tao. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.